Alright, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's nako, ito, isa pong vlogger ng dun po sa tape. Dyan po yung nagko-cover ng G sa Gedli. Ito po ay isang Iskonian. Hindi ko na po papangalanan kasi kaibigan ko naman po ito eh. Medyo may napansin lang ako dun sa kanyang ipinost na video. At kasi ang nangyari, etong si Jose Manalo ay napadaan dun sa harap ng ng APT Studios. Diyan po kasi yung dati nilang studio. So napadaan po diyan. At syempre may mga kaibigan si Jose Manalo diyan, yung mga dati nilang kasamahan. Syempre ito namang mga to, hindi naman to mga suplado, kahit yung mga maliliit na mga empleyado, talagang naging tropa na nila sa loob ng ilang taon. So may mga naiwan doon. Hanggang ngayon syempre kaibigan pa rin. Hindi naman sila kasama sa sa alitan di ba? So hindi problema yung magkita-kita uli kayo, magkamustahan, kamusta ka na. So ganun yung nangyari. Napadaan yung van ni Jose Manalo dun sa harapan ng APT Studios at nakunan ng video neto ni nung isang vlogger ng Tape Incorporated. Okay na sana nakunan niya ng video at sabi nga dumaan nga ang tawag pa nga niya Mayor Jose Manalo, kasi kahit naman yung kabila itong Tape Bulaga kilalang kilala si Mayor Jose Manalo di ba? Kahit sa ang sulok ng mundo kilalang kilala na si Mayor Manalo kaya nga nag-aatrasa na yung kalaban kasi wala nang laban yung iba, natakot na. Biruin mo, Mayor ng buong mundo. Nung pumunta siya doon, nanood siya sa Philippine Arena, opening ng FIBA World Cup. Pinagkaguluhan itong si Mayor Jose. At nung nandun ito namang mga senators. Ang dami po talagang talagang nakakakilala na dito kay Mayor Jose Manalo, itong mayor ng buong mundo. Kaya naman kahit saan pinag-uusapan at kilalang kilala. At ito nga nangyari, napadaan siya dito sa sa harap ng APT Studios, yung dati nilang studio, at nabidyohan nga. Pero doon nga sa thumbnail ang nakasulat ito raw si Mayor Jose Manalo ay fake. Sabi, mayor na fake napadaan sa APT Studios. So mukhang apektado na sila dito kay Mayor Jose Manalo at sinasabihan na nila na fake. Kasi parang sinasabi, ang totoong mayor itong si Yorme Isko Moreno. Totoo naman talaga mayor napakagaling na mayor si Mayor Isko Moreno. At sabi niya, ito yung totoong mayor kasi yun nga yung kino-cover niya, at itong si Jose Manalo yung fake na mayor daw. So feeling ko apektado sila dito sa ginagawa ni Jose Manalo. Kasi sa totoo lang, ito na mga pinoportray ni Jose Manalo bilang mayor, ito po ay pampagood vibes. Hindi naman ito seryosohan na ang nangyayari, siniseryoso nila. Kaya nga sinasabihin nila, wala, fake naman niya. Totoo naman hindi naman talaga siya mayor yung pinoportray niya dyan sa Sugod Bahay, yan lang po ay pampagood vibes, pampasaya po sa mga sa mga legit dabber cards. Yan naman po yung yung purpose hindi naman para pakilalang totoong mayor So nakakatawa itong nangyayari na masyado silang apektado. Di ba halatang apektado? Pati dun sa kanilang video, napadaan lang si Jose Manalo, tinawag na fake. At sabi, ito pa, dun sa title mismo ng video, sabi, raw ginagawa ni Jose Manalo diyan sa sa APT Studios. Ang sabi, nag-i-espiya. Ang sabi raw, naghahanap daw ng butas. Kumbaga, pumunta raw si Jose Manalo, si Mayor Jose Manalo, para maghanap ng butas dito sa Tape Bulaga. Biruin nyo yan. Hindi ba pwedeng napadaan lang si Jose Manalo? Kasi syempre kalsada naman yun may pupuntahan sila. Hindi ba pwedeng napadaan lang? Pinag-isipan agad na nag-espiya, pinag-isipan agad na naghahanap ng butas.
So nakakatawa. Kumbaga, grabe sobra na kayong naapektuhan dyan Huwag kayong mag-alala, hindi naman tatakbong mayor yan. Hindi naman yan talagang tatakbo sa politika dahil siya mismo nagsabi na hindi niya linya yan. So huwag kayong matreten. Kasi si Jose Manalo taga-Tondo. Kasi marami nagsasabi yung mga kababayan natin, yung mga legit Dabarkads, bakit hindi kaya tumakbo si Jose Manalo sa bilang mayor? Totohanin niya na. Kasi total taga-Tondo siya Kaya siguro nababasa nung netong tape bulagta. So natitreated na mukhang tatakbo si Jose. Naku, wag po kayo mag-alala. Kahit ano pong pilit ninyo, hindi po tatakbo si Jose Manalo bilang mayor ng Maynila. Kasi wala po yan sa bokabularyo ni Jose. At hindi yung linya niya Kaya itong nangyayari na binabanatan na sinasabihan na fake, sinasabihan na nag-espiya, napadaan lang, pinag-isipan na naghahanap ng butas. So ibig sabihin lang nito, naapektuhan na sila. Affected na sila dito sa ginagawa ni Mayor Jose Manalo. Yun lang naman ibig sabihin nun bakit ka maapektuhan? Alam mo naman good vibes lang yan. Masyado na lang siniseryoso. Masyado nilang ano ba to? Huwag kayo matreten. Hindi naman po talaga tatakbo yan. Lahat po ng nangyayari dyan, yan naman po hindi pinagplanuhan. Nagbiglaan lang po yan. Ganyan po kasi mag-isipan TBJ. Minsan may lumalabas na idea na nangyayari, nade-develop hanggat gumanda. At ito, di ba, hindi naman inaasahan yan na magkakaroon ng Mayor Jose Manalo dahil lang yan doon sa pag-iisip. Ayun nga yung tinatawag na creativity. Yung creativity na meron itong TBJ na wala dyan sa Tape Incorporated. Di ba? Kasi kung mapapasin nyo, lahat nga gaya So kung meron mga mag-espiya at kung merong maghahanap ng butas o sisilip, malamang itong Tape Bulaga ang sisilip kasi kung mapansin nyo nga panay kopya di ba? Wala namang kinopya itong TBJ dyan kasi lahat ng idea galing sa kanila. Lalong-lalo na dahil dito kay Henyo Master Joey De Leon. Karamihan ng idea dyan galing kay Henyo Master. So, ito natatawa lang ako. Kaya na-share ko lang sa inyo. Pero ninyo, sobra na silang natitreten, sobra silang apektado at sinabihan na ito si Jose Manalo fake na mayor. At napadaan lang dun sa harap ng APT Studios. Pinag-isipan agad ng masama. Tamang hinala. Nasabi, naghahanap daw ng butas. Nag-espiya daw. Ano ba kayo? Hindi ba pwedeng nadaan lang? Kasi syempre doon ang way nila papunta doon sa sugod bahay. Grabe na to. So ilang mga kababayan na i-share ko lang sa inyo. Nakakatawa. Iba talaga kapag original. Iba talaga pag legit. Kinakatakutan, pinag-isipan na masama. Kahit hindi naman totoo. So yun lang po. Ingat po tayong lahat. God bless.